Magandang umaga po. Muli po ang inyong lingkod, si Chef Roy. May babasahin po ako para sa inyo sa umaga ito, pero nabasa ko na po ito noon. Pero marami pong aral po kasi ito kaya inuulit ko po. Sa Gawa 1:6-8 po. Ito po ay bago umakyat ang ating Panginoong Hesus sa langit. Kausap niya ang kanyang mga alagad. Pakinggan po yun, napakaganda po nito. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Ayun po. Ang mga alagad pa rin niya, sinabi ko po noon na sa mga post ko na ang kailangan nating ipamumuhay araw-araw ay ang turo ni Jesus. Yun po ang sabi ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Yung tinig po na mula sa langit. Mabasa natin sa Mateo 17:5 ang sabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Napakalinaw po. Kaya ang turo po natin Panginoon Jesus, yung Mateo, Lucas, Marcos, Juan, ayun po. Yung pong Gawa, Roma, Corinto, hanggang Galasias, hanggang sa aklat po ni Judas bago magpahayag, yun po ang mga patutuo ng kanyang mga alagad, mga turo ng kanyang mga alagad. Tinuloy po ng kanyang mga alagad kasi po, inutos din naman niya na sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paano ako isinugo ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Kaya nung umakyat ang ating Panginoon Jesus sa langit, itinuloy na ng kanyang mga alagad ang pangaral at sinulat lang sa Bible para sa panahon natin ngayon, mababasa po natin. Okay po. Ang sabi po dito, nagtanong kanyang mga alagad na, Panginoon, itatag na ba po ninyo muli ang kaharian ng Israel? Ayun. Kasi po alam ng mga alagad niya na ang pinili ng Diyos, pinipili ng Diyos noon, panahon yon, Israel. Inutos ng Diyos na digmain mo yung mga yon. Inuutos niya sa mga Israel na digmain mo yung bansang yon. Ganon. Maraming, lagi niyang pinagtatanggol ang Israel. At may panahon din naman ang Israel, hinayaan niyang masakop dahil sa pagsamba sa mga Diyosan. Balaunan, muli niya iligtas. Kaya lagi niyang pinipili ang Israel. Lagi pinipili ang Diyos. Okay? Kaya hindi po gaya ngayon, Kristiyano po tayo na hindi na Israel. Wala. Basta po, iwan ko po ngayon kung mayroon bang mga Kristiyano sa Israel. Ibig sabihin ng mga Kristiyano po, sumusunod sa turo ni Jesus. Sa ngayon po, hindi na Israel ang pinipili ng Diyos. Kundi, pag sumunod ka sa turo ni Jesus, yun po ay, ano ka na, maliligtas ka na. At sumunod ka, makinig ka sa turo ni Jesus at sumunod. Yun po, yung pamumuhay din araw-araw. Ang sabi ni Jesus ay, hindi na kailangang malaman to kung kailan. Okay, biglaan po to kung kailan magaganap yung paghuhukom. Paghuhukom ang sasabi ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, pagbaba ng banal na Espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan at magiging saksi ko kayo. Okay, sa buong Judea, sa buong Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. So, malinaw po na buong daigdig maliligtas. Hindi na Israel. Malinaw po. Kung sumasampalataya tayo na si Jesus ang maglilinis sa ating mga karumihan at hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Okay? So, ito pong cellphone ay ang Diyos po ang nagkaloob na magkaroon ng cellphone sa panahon natin ngayon. Lahat po ng bagay ang Diyos. Okay? Ang cellphone ginagamit sa masama. Ginagamit sa mabuti. Paano? Yung
manonood ka ng bold, transaction ng mga illegal, yung cellphone. At ito po yung lingkod, nagpo-post ng salita ng Diyos. Okay? Ang pinopost ko po ay salita ng Diyos, nakakarating kung saan-saan. Kasi po, ang mga alagad niya, inutusan niya na ihayag hanggang sa dulo ng mundo. Kaya si Pablo po noon, kung saan-saan nakakarating, bumibiyahe siya, sumasakay siya ng barko. Wala pang aeroplano noon. Kung saan-saan siya nakarating at talagang hinayag niya ang salita ng Diyos at nagpatotoo siya na si Jesus ay muling nabuhay. Okay. Sa panahon po niya, kaya ang inyong lingkod, marami po siya nagtatanong kung bakit ako nagpo-post ng salita ng Diyos. Ayun po, hindi po ito pangangaral. Paano ko mangangaral eh? Nandito na yung sinasabi ko. Hindi pangangaral to ha. Yung binasa at pinaalala. Kasi yung iba kasi, ibang turo ang pinapakinggan, hindi turo ni Jesus. Yung turo ni Jesus nandito lang sa Bible. Wala na sa kaninong tao man. Kapag may naghayag po ng salita ng Diyos, pakinggan natin kung nasa Bible ba ang kaniyang pinapahayag. Kapag nasa Bible, ituro ni Jesus yun, sa Diyos siya. Kung hindi siya, kung naghayag siya ng salita ng Diyos na wala sa Bible, Antikristo yun. Biblical po yun, sabi ng mga alagad niya, mababasa natin na. Ngayon, noong panahon nila, mayroon ng Antikristo. Ang ibig sabihin ng Antikristo, nagtuturo ng hindi turo ni Jesus. Yun po, ganun po kasimple. Kaya, ngayon po, ang inyong lingkod nagpo-post, hindi ako nagpapasikat, at nandito rin naman sa Bible na ihayag, ipagpatotoo kayo sa buong mundo, hanggang sa dulo ng daigdig. So hindi na pala kailangan bumiyahe kasi wala akong pera eh. Hindi na lang bumiyahe para mahayag ang salita ng Diyos. At ito pong ginagawa ko naman, hindi ko sarili ang kakayanan. Hindi lahat ng tao marunong nito. Kundi banal na espiritu pong nangunguna sa akin upang maihayag ko ang salita ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, ang Diyos ay nagpapadala ng tao sa lugar upang maghayag ng kaniyang salita. Nais po kasi ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ay kung ayaw natin makinig ang salita ng Diyos, pababayaan ka na ng Diyos. Biblical din po yun na ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Yung ayaw makikinig sa salita ng Diyos ay hindi sa Diyos. Muli pong yung lingkod, si Chef Roy. Pagpapalain po tayo ng Diyos. Kasamahan po tayo ng Diyos kahit saan po tayo pupunta. Manalangin po tayo bago umalis.